Hindi mo mababago ang kapalaran mo kung ganyan ka na lang habang buhay. Ito ang salita ng ina ni Amina nang siya ay 24 na taong gulang. Noong panahong iyon, nagtatrabaho si Amina sa isang maliit na travel consultancy office sa Samarkand tuwing araw. Kumikita lang ng katumbas na 7,500 bawat buwan. Pagsapit ng gabi, nagtitinda pa siya ng sarili niyang disenyo ng handmade postcard sa Registan Square, kumikita lang ng 1,100 hanggang Y3 dala araw-araw. Ang bigat ng responsibilidad sa kanyang pamilyang may 7 miyembro ay halos sumakal sa kanya at wala siyang makitang pag-asa sa kinabukasan. Ngunit ang kanyang kapalaran ay nagbago isang hapon ng Marso. Isang lalaki mula sa Pilipinas ang pumasok sa kanyang paningin. Sa loob lamang ng 5 araw na pagtatagpo, ganap na nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Ang matinding pagtutol ng kanyang mga magulang, ang mapanuring tingin ng mga tao sa paligid, at ang libu-libong kilometrong distansya ay hindi nagawang pigilan si Amina na tahakin ang biyahe patungo sa Pilipinas. 1 taon ang lumipas, nang lumabas ang kanyang mga magulang mula sa Ninoy Aquino International Airport na tumulo ang kanilang luha. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagkamangha at kapanatagan. Ano ang natagpuan ng kanilang anak na babae na inakala nilang magdurusa sa bansang ito? Ngayon, pakinggan natin ang kwentong pag-ibig na ito na tumawid sa libu-libong milya. Kumusta po? Ako si Amina. Ipinanganak ako sa Samarkand, isang sinaunang lungsod sa Uzbekistan kung saan matatagpuan ang Registan Square na may mga asul na simboryo, isang World Heritage Site. Malaki ang aming pamilya. 7 katao kami ang aking mga magulang at 4 na nakababata kong kapatid. Upang mapakain ang lahat, walang sino man ang maaaring magpahinga. Pagkatapos kong makapagtapos ng kolehiyo, nagtrabaho agad ako. Hindi ko na naisip ang magkaroon pa ng master's degree. Ang pangamba ko ay kung paano kikitain ang tinapay para sa kinabukasan. Ang pagpapatuloy ng pag-aaral ay isang kaluhuan para sa akin. Tuwing araw, nagtatrabaho ako sa isang maliit na tourist information office malapit sa Registan Square, nagpapakilala sa mga turista ng kasaysayan ng lungsod at nagbebenta ng mga souvenir. Napakakuripot ng amo ko, $150 lang ang buwan ng sweldo na humigit kumulang mero 7,500. Nagtatrabaho ako mula 9 ng umaga hanggang 5:30 ng hapon. Ang kaunting pera na iyon ay hindi sapat para buhayin ang aming 7 miyembro ng pamilya. Kaya naman, kailangan kong magkaroon ng isa pang trabaho pagdating ng gabi. Paglubog ng araw, nagpupunta ako sa Gur-e-Amir Square kung saan nagtitipon ang mga turista para magtinda ng mga handmade postcards at maliliit na souvenir na disenyo ko. Ang mga postcards na iyon ay gawa ko, pininturahan ng tradisyonal na disenyo ng Uzbek. Ang kinikita ko mula sa pagbebenta ng postcards ay mga Ainang Dadinos hanggang G300 bawat araw. Minsan, wala pa akong kinikita. Umuuwi ako bandang alas 11 ng gabi, pakiramdam ko ay dinadala ko ang bigat ng mundo. Araw-araw ganito kahirap ang buhay. Palaging mahirap ang kalagayan ng aming pamilya. Ang aking ama ay isang construction worker, ngunit hindi regular ang kanyang trabaho. Tuwing umuulan o walang proyekto, nakaupo lang siya sa sofa. Tahimik na nakatingin sa malayo. Sa tuwing nakikita ko ang balikat ng aking ama na mas lalong nakayuko, parang nayuyupi ang aking puso. Ang aking ina ay naglalala ng makakapal na alpombra sa bahay para kumita, nakaupo sa sahig buong araw, na nagpapabigat sa kanyang likod at pulso. Narinig ko minsan ang mahinang ungol ng aking ina dahil sa sakit, at sa tuwing naririnig ko iyon, nadudurog ang aking puso. Mayroon akong 4 na nakababatang kapatid na lahat ay nag-aaral. Ako ang panganay sa edad na 24. Ang pangalawa kong kapatid na babae, si Leila, ay nasa high school. Ang pangatlo, si Farida, ay nasa grade 9. At ang pang-4, si Yasmin, at ang bunso kong kapatid na lalaki, si Amir, ay nasa elementarya pa. Ang tuition, libro at uniforme ay malalaking gastusin. Sa tuwing magsisimula ang bagong school year, nagiging emergency ang sitwasyon namin. Minsan, walang pambili ng bagong libro si Leila kaya humiram siya sa kaibigan at kinopya niya ito buong gabi. Lihim akong umiyak nang makita ko ang kapatid ko na nagsusulat sa ilalim ng maliit na ilawan hanggang umaga dahil naranasan ko rin iyon noong nasa kolehiyo ako. Ang alaala ng pagkakaroon ng hand-copied reference book sa aklatan ay bumalik sa akin at ang pait ng kahirapan ay muling bumigat sa akin. Ang pinakamahirap ay ang lamig ng taglamig. Madalas bumaba sa ilalim ng 0 ang temperatura sa Samarkand. Dahil sa mahal ng heating, kailangan naming sumiksik lahat ng 7 sa pinakamaliit na silid, nagtatakip ng makakapal na kumot, umaasa sa init ng katawan ng bawat isa para mabuhay.
Ang mga gabing natulog ako sa matinding lamig ay malinaw pa sa aking alaala. Kapag nanginginig sa ginaw ang kapatid kong si Amir, yakap-yakap ko siya habang natutulog. Inilalagay ko ang kanyang malamig na kamay sa loob ng aking damit para bigyan siya ng init. Kulang din kami sa pagkain. Tinapay at patatas na sopas lang ang hapunan namin. Karne ay sa okasyon o pista lang namin nakakain. Palaging hindi kumakain ang nanay ko. Gusto niyang kaming mga anak ang mabusog. Gusto ko siyang tulungan, pero sinasabi niyang busog na siya at tumatanggi. Pero alam kong gutom siya. Sa ganitong sitwasyon, araw-araw akong nagpapabalik-balik sa information office at sa aking stall. Kapag peak season, marami ang customer at abala. Pero kapag low season, madalas ay wala akong customer buong araw. Sa mga oras na iyon, nakaupo lang ako sa isang sulok. Nag-iisip, kailan kaya sisikat ang aking sining at talento kung ganito ako nabubuhay? Wala akong makitang pag-asa sa hinaharap. Isang araw, hindi sinasadya, nakakita ako ng video sa isang online platform tungkol sa modernong Pilipinas. Habang naghihintay ng customer, ginagamit ko ang cellphone ko para manood ng mga video. Nakita ko ang malinis, maayos na mga lungsod at lipunan na puno ng pagkakataon. Hindi ko maalis ang tingin ko. Dahil sa interes ko sa kultura at pag-unlad ng Pilipinas, natagpuan ko ang mga channel na nagtuturo ng English at digital design. Hindi ko malilimutan ang pagkamangha ko nang una akong magsimulang mag-aral ng English. Ito ay naging malabong pag-asa para sa akin. Pag-uwi ko na pagod mula sa mahirap na araw, nakararamdam ako ng kakaibang ginhawa kapag isinasara ko ang pinto at nakikinig sa mga aralin gamit ang earphones. Ang mga salitang hamon, pag-unlad, at oportunidad na taglay ng wikang English at disenyo ay tumimo ng malalim sa aking puso. Parang may nakakaintindi sa aking nararamdaman. Hindi lang pala ako ang nahihirapan. Kung matututuhan ko ang wikang ito, baka magbukas ito ng bagong landas. Umusbong ang pag-asa sa aking puso. Lubos akong nalubog sa pag-aaral ng English at digital design at ito ang naging tanging libangan ko. Pagkatapos matulog ang aking mga kapatid, nagsusulat ako sa notebook sa ilalim ng maliit na ilaw, sinusundan ng mga aralin. Nagtatanong ang mga tao sa paligid ko. Amina, bakit ka nag-aaral ng English? Hindi naman halos pumupunta rito ang mga turista mula sa Pilipinas. Hindi ako makasagot dahil hindi ko rin alam kung bakit ako nag-aaral. Malabo lang ang pakiramdam ko na balang araw, babaguhin ng wikang ito ang aking buhay. Pero hindi ko inakala na magkakatotoo ito ng ganito kabilis sa pamamagitan ng isang tadhana. Namamangha ako sa kaayusan at advanced na pasilidad ng Pilipinas, isang mundong ganap na iba sa Uzbekistan. Sa aking paulit-ulit at mahirap na pang-araw-araw na buhay, ang pag-aaral ng English at design ay ang tanging sinulid ng pag-asa. Naniniwala ako na balang araw makikilala ang aking talento. Ngunit malupit ang katotohanan. Sa edad na 24, isa pa rin akong empleyado ng Information Office at nagtitinda sa kalye. Minsan binabanggit ng nanay ko ang tungkol sa pagpapakasal. Amina, gusto kang ipakilala ng kapitbahay na si Aling Fatima sa anak niya. Ano sa tingin mo? Umiling ako. Hindi pa po. May gusto pa akong gawin kaysa magpakasal. Bumuntong hininga ang nanay ko. Anak, ang babae ay may tamang panahon. Hindi ko talaga inakala na darating sa akin ang isang pagtatagpo na parang tadhana. Bandang huling bahagi ng Marso noon, maaraw at mainit. Puno ng customer ang office malapit sa Registance Square. Nagmamadali akong nagtrabaho, hindi ko na malaya na tanghali na. Bandang 3 ng hapon, nang kumonti ng tao, isang lalaking may mukhang asyano ang nakita kong naglalakad sa harap ng tindahan, may hawak na mapa. Mukhang wala pa siyang 30 taong gulang, nakasuot ng maayos na polo shirt at maong, nagiiwan ng impresyon ng kalinisan. Lumapit siya sa akin gamit ang medyo nag-aalangan na English. Siya si Crisanto Reyes. Excuse me, nasaan po ang Afrasiab Museum? Nang sasagot na sana ako sa English, may nangyaring hindi inaasahan. Isang bata na tumakbo sa harap ng tindahan ay natumba at muntik nang mahulog sa mamahaling handmade ceramic sa harapan ko. Sumigaw ako, "Ay, ingat!" Halos sabay kaming kumilos ng lalaking iyon, sumugod at sinagip ang bata. Huminto ang bata sa ere, at ang ceramics ay hindi nasira. Dali-daling tumakbo ang nanay ng bata, humihingi ng tawad. Nang matapos kong pakalmahin ang bata at umalis sila, napabuntong hininga ako at natural na nasabi, buti na lang. Mag-ingat ka. Filipino. Kusang lumabas ang mga salitang Filipino sa aking bibig.
Ang lalaki ay lalong nagulat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Teka, nag-Filipino ka ba? Tanong niya. Namula ako, ngunit gumaan ang loob ko nang makita si Crisanto Reyes na nakangiti at nagsabing, hindi ko akalaing makakarinig ako ng Filipino sa Samarkand. Parang panaginip. Nagkahiyaan akong sumagot na self-study lang iyon mula sa mga video at interesado ako sa kultura at pag-unlad ng Pilipinas. Nagsimula kaming mag-usap ng natural. Sinabi ni Crisanto na nagtatrabaho siya sa isang kumpanya ng electronics sa Maynila, nagde-develop ng semiconductor equipment. Napansin ko rin na sinubukan niyang magsalita ng Uzbeki nang nagtatanong siya ng direksyon at ipinakita nito ang kanyang paggalang sa lokal na kultura na nagbigay ng malaking impresyon sa akin. Nagtagal ang usapan namin hanggang sa oras ng uwian ko. Nag-atubili si Crisanto, lumapit sa akin at magalang na nagtanong, Amina, sa tingin ko, tadhana na ito. Kung may oras ka, pwede mo ba akong samahan bilang tour guide sa Samarkand ngayong gabi? Siyempre babayaran kita. 2 araw lang ako dito. Nag-atubili ako, ngunit naramdaman ko ang sinseridad sa kanyang mga mata at sobrang excited ako na may kausap sa Filipino English. Magtitinda po ako ng handmade items mamaya, kaya limitado lang po ang oras ko, sagot ko. Nakangiting masaya si Crisanto. Nagkita kami sa pinakamagandang puok sa gabi, ang Shahi Zinda Complex. Namangha si Crisanto sa mga libingan na pinalamutian ng asul na tile. Ang ganda talaga. Ang swerte ko at kasama kong makita ito si Amina, sabi niya. Doon, mas detalyado kong ikinuwento ang aking buhay. Nagtatrabaho ako sa office sa araw, pero may isa pa akong ginagawa sa gabi. Nagbebenta ako ng mga handmade postcards na disenyo ko. Kailangan ko ng mas maraming kita dahil medyo mahirap ang buhay namin. Nagulat si Crisanto. Ang galing mo namang magdisenyo. Pwede ko bang makita ang mga postcards mo, Amina? Nag-atubili akong kinuha ang postcards mula sa aking bag at ipinakita sa kanya. Tinitigan ni Crisanto ang mga postcards ng matagal. Pagkatapos, tumingin siya sa akin ng seryoso. Amina, mayroon kang pambihirang talento. Ang mga natatanging pattern na ito ay talagang espesyal. Ang ganitong kakayahan ay hindi dapat manatili sa maliit na stall lang. Iba si Crisanto sa karaniwang turista. Nakita niya ng totoo ang aking talento. Nagpatuloy siya. Sa Pilipinas, maraming vocational training schools ang nag-aalok ng sistema para paunlarin ang ganitong uri ng sining at design sense. Pandinig, TESDA at BP. Hanggat may talento, kahit ano pa ang background o edukasyon, may pagkakataon kang makakuha ng magandang trabaho. Ang talento mo, Amina, ay kayang-kaya. Nataranta ako. Pilipinas? Posible ba iyon? Dayuhan ako. Tumugon si Crisanto ng may kumpiyansa. Oo, posible. At gagawin ko itong posible. Ngayon, maraming dayuhan na may sining o teknikal na kasanayan ang nagtatrabaho sa Pilipinas. Lalo na kung marunong kang mag-English at masipag ka, malaking bentahe iyon. Walang hangganan ng potensyal ng talento mo, Amina. Kumikita ka lang ng get-ready lang dito, pero sa Pilipinas, makukuha ng talento mo ang nararapat na pagkilala. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakilala ko ang isang taong hindi lang tiningnan ang aking sining bilang paraan para mabuhay, kundi bilang isang potensyal sa hinaharap. Seryosong pinag-usapan ni Crisanto ang aking kinabukasan hanggang sa lumubog ang araw. Pinag-usapan namin ang sistema ng trabaho sa Pilipinas at ang aking mga pangarap. Habang nakikinig ako sa kanya, parang may nagbubukas na bagong mundo. Tinanong ko si Crisanto, Sir, bakit mo ito sinasabi sa akin? Ngayon lang tayo nagkita. Nag-atubili siya. Hindi ko rin alam. Pero pakiramdam ko nasasayang ang talento mo. At, totoo, gusto ko pang makipag-usap sa iyo, Amina. Ang kanyang tapat na pag-amin ay nagpabilis sa tibok ng aking puso. Nag-propose si Crisanto na magkita ulit kami bukas at masaya akong pumayag. Sa pag-uwi ko, malakas ang tibok ng puso ko. Sino ba ang lalaking ito? Bakit niya ako binibigyan ng ganitong pag-asa? Umuukil-kil sa aking isip ang kanyang mga salita. Kinaumagahan, dumating si Crisanto sa takdang oras. Bandang 5 ng hapon, nakangiti si Crisanto at naghihintay sa aking tindahan. Amina, salamat talaga kahapon. May oras ka ba ngayon? Tumango ako. Oo, okay lang po hanggang bago ako magtinda mamaya. Sama-sama naming binisita ang iba pang mga sikat na lugar sa Samarkand. Namangha si Crisanto sa kagaraan ng Bibi Kanim Mosque. Ipinaliwanag ko ang kasaysayan ng moske sa abot ng aking makakaya. Taos-pusong nakinig si Crisanto sa bawat salitang sinabi ko.
At ikinuwento niya rin ang tungkol sa kanyang buhay sa kumpanya sa Pilipinas. Patuloy niyang sinasabi na sa Pilipinas, ang talento ay nagtatagumpay, anuman ang background o edukasyon, at ito pa rin ang pinakanakakainggit na salita para sa akin. Magkasama kaming nagpalipas ng 3 araw. Hindi namin namalaya na may namumuong espesyal na damdamin sa pagitan namin. Ang tingin ni Crisanto sa akin ay naging tingin na ng pag-ibig. Nakaramdam din ako ng kakaibang ginhawa at kaligayahan kapag kasama ko si Crisanto, parang matagal na kaming magkakilala. Nang ika-4 na gabi, naghanda kami para magpaalam malapit sa hotel ni Crisanto bago siya bumalik sa Tashkent. 9:00 na ng gabi. Ayaw ko talagang umalis. Habang naglalakad kami sa eskinita, biglang hinarang kami ng 4 na lalaki. Sila ay mga lokal na lasing na basag-ulero. Tinakot nila si Crisanto, isang dayuhan, na ibigay ang kanyang pera. Napatigil ako sa takot, lalo na dahil kasama ko si Crisanto, ngunit hindi siya nataranta. Mahinahon niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay ko, itinulak ako sa likod niya, at matapang na sinabi, Pilipino ako. Narinig niyo na ba ang arnis o kali? Ibibigay ko ang pera, pero huwag ninyong hawakan ang babaeng ito. Kinuha ni Crisanto ang pera mula sa kanyang bulsa at ibinigay sa mga basag-ulero. Kinuha nila ang pera at umalis. Nang ganap na silang mawala, sakalang nag-relax si Crisanto. Nanginginig ako sa takot. At sa wakas, humagulgol ako sa mainit na yakap ni Crisanto. Natakot ako. Sobrang natakot ako. Natakot ako na baka masaktan ka, Crisanto. Hinaplos ni Crisanto ang buhok ko. Patawad, nilagay kita sa peligro, Amina. Umiling ako. Hindi po. Salamat dahil pinrotektahan mo ako. Ang imahe ni Crisanto na gusto lang akong protektahan kahit sa harap ng banta sa buhay ay tumatak sa aking puso. Nakumbinsi ako na ang lalaking ito ay mapagkakatiwalaan. Hinawakan ni Crisanto ang aking mukha gamit ang 2 kamay at sinabi, Amina, 5 araw pa lang tayong magkakilala pero pagkatapos ng nangyari ngayon, hindi ko na kayang itago. Alam kong mayroon kang mga pagsubok sa buhay. Pero ang makasama ka ay ang pinakamalaking kaligayahan para sa akin. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pakakasalan mo ba ako? Tumango ako habang umiiyak. Ako rin, Crisanto. Mahal din kita. Sa sandaling iyon, naging magkasintahan kami. Kinabukasan, naglakas loob akong imbitahan si Crisanto sa bahay namin para ipakilala siya sa aking mga magulang. Nagdala si Crisanto ng pasalubong na kahon ng pinatuyong mangga at dekalidad na kape. Masarap siyang kumain ng pagkain na inihanda ng nanay ko. Habang kumakain, pinuri ni Crisanto ang aking sining at sinabi sa aking mga magulang na tutulungan niya akong matupad ang aking pangarap sa pamamagitan ng magandang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ngunit, lalong dumilim ang mukha ng aking ina. Pag-alis ni Crisanto, lumapit sa akin ang aking mga magulang ng may seryosong mukha. Amina, mag-usap tayo, sabi ng aking ina sa mabigat na boses. Nag-aalalang nagsalita ang aking ama. Anak, alam kong gusto mo si Chris pero hindi ba masyadong mabilis? Ilang araw pa lang kayong magkakilala. Bumuntong hininga ang aking ina. Amina, hindi mo naiintindihan ang mundo. Alam mo ba kung gaano karaming babae ang nagdusa matapos magpakasal sa mga lalaking taga-Pilipinas? Maraming diborsyo dahil sa pagkakaiba ng kultura. Marami ring nasasaktan dahil sa pera. Napakalayo ng Pilipinas. Hindi ka namin mapoprotektahan. Idinagdag ng aking ama. Naaalala mo si Fatima, kapitbahay namin? Nagpakasal siya sa isang lalaking Pinoy, umalis. At bumalik pagkatapos ng 1 taon. Hindi siya nagkasundo sa kanyang biyenan. Sobrang nasaktan ang batang iyon. Pinigilan ko ang aking luha. Hindi po ganoon si Crisanto. Taos-puso niya akong sinusuportahan sa aking talento at iginagalang niya ako bilang tao. Hinawakan ng aking ina ang aking kamay. Anak, hindi namin ito ginagawa dahil hindi ka namin mahal. Sa halip, dahil sa sobrang pagmamahal namin sa iyo, kaya kami nag-aalala. Naging mabigat ang atmosfera sa bahay sa sumunod na ilang araw. Kinansela ni Crisanto ang kanyang flight at nanatili pa sa Samarkand ng ilang araw. Sabi niya, Amina, hindi ako aalis nang hindi napapapayag ang iyong mga magulang. Pupunta ako ulit at formal na ipapaliwanag ang intensyon ko. Nang gabi ng Martes, bumalik si Crisanto sa bahay namin. Sa pagkakataong ito, mas magalang ang kanyang saloobin. Lumuhod siya sa harap ng aking mga magulang. Ama, ina, 5 araw pa lang kaming magkakilala ni Amina, pero sigurado ako,
Hindi dahil sa pera o anumang iba pang dahilan, kundi dahil sa kanyang talento, katapatan, at sa kanya bilang tao kaya ako umibig. Sa Pilipinas, ako ang mananagot sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Bigyan niyo ko ng pagkakataon. Nanatiling tahimik at seryoso ang aking ama. Umiiyak na nagtanong ang aking ina, Crisanto, kaya mo ba talagang pasayahin ang anak namin? Hindi ba siya malulungkot o maaapektuhan sa Pilipinas? Iyon ang pinakamalaking pag-aalala namin. Dito, magkasama kaming pamilya, pero mag-isa lang siya sa Pilipinas. Yumuko si Crisanto. Lubos kong nauunawaan ang inyong mga pag-aalala. Ngunit ipinapangako ko, hinding-hindi ko hahayaang malungkot si Amina sa Pilipinas. Sisiguraduhin kong sisikat ang kanyang talento. At ang pinakamahalaga, pasasayahin ko siya. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para tulungan siya. Gusto kong pakasalan si Amina. Mabagal na nagsalita ang aking ama. Crisanto, alam ko ang iyong sinseridad, ngunit mayroon kaming tradisyon. Ayon sa aming tradisyon, ang magiging manugang ay kailangang maghanda ng pamamanhikan, bride wealth para sa pamilya ng babae. Ito ay nagpapahiwatig ng pagpapahalaga sa anak na babae at ang intensyon na maging responsable. Mga 250,000 na lang siguro. Hindi nag-atubili si Crisanto. Nauunawaan ko. Ihahanda ko po iyon. Pagkalipas ng isang buwan, bumalik si Crisanto sa Uzbekistan. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng E400,000 na mas mataas ng E150,000 kaysa sa hiniling ng aking mga magulang. Ibinigay ni Crisanto ang pera sa aking mga magulang. Hindi po ito pambili kay Amina, kundi pagpapakita ng aking malalim na paggalang sa inyong sitwasyon ng pamilya at tradisyon. Ito ay pangako ko na magiging responsable ako kay Amina habang buhay. At kahit sa Pilipinas na si Amina, gusto ko na mabuhay kayo ng walang pag-aalala. Hindi ito marami, ngunit sana ay tanggapin ninyo. Naiyak ang aking ina nang makita ito. Mahigpit na hinawakan ng aking ama ang kamay ni Crisanto. Crisanto, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aming anak. Ngayon, alam ko na sinsero ka. Nagkaroon kami ng maling akala. Patawarin mo kami. Sa wakas, pinayagan ng aking mga magulang ang aming kasal. Umiyak ako ng luha ng kagalakan. Sa wakas, magsisimula na ang bagong kabanata ng aking buhay. Pagkatapos ng pahintulot ng aking mga magulang, sinimulan agad ni Crisanto ang proseso ng visa ko para sa Pilipinas. Mula sa paghahanda ng dokumento hanggang sa pagkuha ng appointment sa embahada, maingat niya akong tinulungan sa bawat proseso. Pagbalik niya sa Pilipinas, tumatawag siya araw-araw para tingnan ang progreso. Mas komplikado ang application ng visa kaysa sa inaakala ko. Maraming dokumentong kailangan ihanda. Ang pinakamahirap ay ang interview sa Philippine Embassy sa Tashkent. Hindi ako makatulog sa kaba isang gabi bago ang interview, ngunit patuloy akong hinikayat ni Crisanto sa telepono. Kaya mo iyan, Amina. Sagutin mo lang ng tapat. Noong araw ng interview, sinikap kong sagutin ang lahat. Sinabing mahal ko si Crisanto at gusto kong mag-aral ng profesional na kasanayan sa sining at design sa Pilipinas. Pagkalipas ng 2 buwan, ibinigay na sa akin ang visa ko. Nag-book ako ng flight papunta sa Pilipinas. Isang gabi bago ako umalis, umiyak ang nanay ko. Nag-aalala kung magkakasakit ba ako o malulungkot sa Pilipinas. Tinapik ng tatay ko ang balikat ko. Hinikayat akong tuparin ang aking mga pangarap. Nandito lang kami palagi para suportahan ka. Lumipad ako patungong Maynila sa loob ng 9 na oras. Sabay kong naramdaman ang pag-asa at takot para sa bagong buhay. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport Naya bandang 10:00 ng gabi. Paglabas ko ng arrival hall, naghihintay na si Crisanto, may hawak na bulaklak. Amina, dumating ka na talaga. Welcome. Napakalaki ng impact sa akin nang lumabas ako. Kahit gabi na, maliwanag ang airport. Maayos na gumagalaw ang mga tao. Malinis ang sahig, nagniningning. Ang automatic escalators, malinis na palikuran, at ang mga friendly signages. Lahat ay perpekto. Crisanto, ang ganda rito! Ang laki at ang linis at maayos ng airport na ito, sambit ko. Ngumiti si Crisanto. Simula pa lang iyan, marami pang mas nakakamangha ang naghihintay sa iyo. Sumakay kami sa airport train patungo sa Maynila. Kahit gabi na, malinis at ligtas ang train. Tahimik na nakaupo ang mga tao, nagbabasa o gumagamit ng cellphone. Walang malakas na ingay at walang nagtatapon ng basura. Napakalaking kaibahan sa siksika na public transport sa Uzbekistan. Tumingin ako sa paligid at namangha sa loob ng train.
Pagdating namin sa isang stasyon sa Maynila, nagulat ako ulit. Kahit hating gabi na, maliwanag ang mga daanan. Mukhang ligtas ang mga babae na naglalakad ng mag-isa. Dinala ko ni Crisanto sa isang studio unit na inihanda niya ng maaga. Maliit lang, pero para sa akin parang palasyo iyon. Ang shower na umaagos ng mainit na tubig, ang malinis na kusina, ang mainit na heater at ang mabilis na internet, halos maiyak ako sa tuwa. Kinaumagahan dinala ako ni Crisanto sa isang professional na vocational training center sa Maynila tulad ng ipinangako niya. Puno ang lugar ng mga taong tulad ko na gustong mag-aral ng profesional na kasanayan. Ipinakita ko ang aking mga handmade postcards at sinabi ko ng taos-puso na gusto kong pagbutihin ang aking sining at design sense sa Pilipinas. Tiningnan ng manager ang aking talento. Mayroon kang natatanging sense of design. Hanggat may talento, may malaking posibilidad, sabi niya. At hinikayat niya ako. 2 araw pa lang ako sa Pilipinas, pero naramdaman kong mas lumapit ako sa aking pangarap. Ito talaga ang lugar kung saan igagalang ang aking talento at matutupad ang aking mga pangarap. Lumipas ang 1 taon. Natapos ko ang vocational training course at opisyal na nagtrabaho sa isang maliit na design company. Araw-araw, nag-aaral ako at nag-iipon ng kasanayan. Mahigpit ang mga senior ko sa kumpanya, pero taos-puso akong minahal nila at tinuruan ako mula sa simula. Nagpasya kami ni Crisanto na magpakasal. Nag-book kami ng wedding venue sa Maynila at inimbita namin ang lahat ng miyembro ng aking pamilya, ang aking mga magulang at mga kapatid na pumunta sa Pilipinas. Gusto kong makita ng pamilya ko ang ligtas at maunlad na bansang ito kung saan ako naninirahan. Paglabas ng aking mga magulang sa NAIA, hindi sila makapagsalita. Hinawakan ng aking ina ang braso ko at bumulong, "Amina, airport ba talaga ito? Paano ito naging napakalaki at napakalinis?" Nagulat ang aking ama nang makita ang automatic escalator. Dinala namin ni Crisanto ang aking mga magulang at kapatid patungo sa Maynila. Gumamit si Crisanto ng taxi app at dumating ang sedan sa loob lamang ng 2 minuto. Nagulat ang aking ama, ang bilis! Sa Samarkand, kailangang maghintay ng 30 minuto para sa taxi. Na-touch ang aking ina sa kabaitan ng driver. Bakit ang babait na mga tao dito? Lalong namangha ang aking mga magulang nang pumasok ang sasakyan sa Maynila, 10:00 na ng gabi, pero maliwanag ang lungsod. Namangha sila sa malinis na kalye at kaayusan. Sabi ng aking ama, "Ang laki at dami ng tao, pero bakit ang kaayusan?" Sabi ng aking ina, "Kahit gabi, naglalakad mag-isa ang mga babae. Ligtas talaga itong bansa." Pagdating namin sa aming bagong bahay, nagulat din sila sa automatic light sa entrance at sa modernong kusina. Sabi ng aking ina, "Ang sarap siguro magluto rito. Napakalaki ng kaibahan sa bahay natin." Kinaumagahan, habang naglilibot sa Maynila, nagtanong ng direksyon ang nanay ko sa isang Filipino ate sa isang mall. Binuksan ng ate ang kanyang phone translator app at sinamahan ang nanay ko papunta sa destinasyon niya. Naiyak ang nanay ko sa sinseridad at kabaitan ng ate. "Amina, paano naging ganito kabait ang mga tao sa isang dayuhan?" Nang makita ng nanay ko ang tanawin ng Maynila mula sa Makati, BGC Skyline, muli siyang umiyak. "Amina, sa ganito kagandang lugar ka pala nakatira. Napakagaling na bansa." Isang gabi bago ang kasal, yumuko si Crisanto sa aking mga magulang sa tradisyonal na Filipino na paraan. "Ama, ina, pasasayahin ko si Amina habang buhay." Umiyak ang aking ama at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Crisanto. "Crisanto, nagduda ako sa iyo, 1 taon na ang nakakaraan. Pero ngayon, alam ko na taos-puso mong mahal ang aming anak. Sobrang salamat dahil binigyan mo ang aming anak ng ganito ka-stable at magandang mundo. Hindi ko masyadong alam ang Pilipinas. Hindi ko alam na ito ay ganito kaunlad, ligtas at maayos na bansa. Ligtas si Amina na mabuhay dito. Ngayon, kampante na ako." Umiyak din ang aking ina. "Crisanto, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aming anak. Ang magkaroon ng manugang na tulad mo ay isang pagpapala. Nag-alala ako noong una, pero ngayon, nakita ko na nakahanap talaga si Amina ng mabuting tao. Ang mga luha na tumulo sa aking mga magulang sa airport ay luha ng kapanatagan at katiyakan. Ang mga magulang na tumutol noon ay nakita ang sinseridad ni Crisanto at ang estado ng Pilipinas, inalis ang lahat ng kanilang pag-aalala at taus-pusong binasbasa ng aming kasal. Pagkatapos ng kasal, nagtrabaho ako ng masigasig sa kumpanya at nakakuha ng pagkilala. Ang kita ko ay tumaas ng 25 beses kumpara sa buwan ng suweldo ko sa Uzbekistan. Bawat buwan,
Nagpapadala ako ng malaking halaga para sa gastusin ng aking mga magulang at sa tuition ng aking mga kapatid. Sabi ng aking ama sa telepono, Amina, dahil sa iyo, nabubuhay ang pamilya namin. Ipinagmamalaki ka namin. Ngayon, itinuturing ko ang Pilipinas bilang aking sariling bayan. Dito, nagtatrabaho ako hindi para lang mabuhay, kundi para gamitin ang aking talento at tuparin ang aking mga pangarap. Ang patas na oportunidad at ang kulturang nagpapahalaga sa katapatan sa Pilipinas ang nagdala sa akin dito. Ngayon, gusto kong gamitin ang aking sining at kasanayan bilang tulay na magkokonekta sa kultura ng Pilipinas at Uzbekistan. Ito ang pagpapakita ng pasasalamat ko kay Crisanto at sa bansang ito na naniwala at sumuporta sa akin. Minsan, sinasabi ko kay Crisanto, Mahal, ano kaya ang mangyayari kung hindi mo ako kinausap sa Samarkand noon? Ngumiti si Crisanto at sumagot, Kung ganoon, namiss ko sana ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Ang makilala ka, Amina, ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Ganoon din ang nararamdaman ko. Ang makilala si Crisanto ang pinakamalaking swerte ko. At ang dumating sa bansang ito. Dito, natagpuan ko ang pangarap, natagpuan ko ang pag-ibig at natagpuan ko ang kaligayahan. Ito ang aking kwento. Ang kwento ng isang babae mula sa Uzbekistan na nagtinda ng postcard sa Samarkand. Nakilala ang isang lalaki mula sa Pilipinas, tumawid sa libu-libong milya at natupad ang kanyang mga pangarap sa Pilipinas. Sana, ang aking kwento ay magbigay sa inyo ng pag-asa. Ano man ang hirap ng inyong sitwasyon ngayon, hanggat hindi ninyo isinusuko ang inyong pangarap, balang araw, matutupad iyon. Darating ang oportunidad, darating ang pag-ibig, darating din ang kaligayahan. Kailangan lang na maging handa kayo. Kapag dumating ang sandaling iyon, maging matapang na sunggaban ito, tulad ng pagsunggab ko kay Crisanto sa Pilipinas at sa aking kinabukasan. Salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at mag-subscribe sa aking channel. Hanggang sa muli!